Ako nga po pala si Panong, binata at mag-isa lamang sa buhay. Ang aking hanap buhay ay isang mangingisda. Nakatira sa isang tabing dagat na pinamana sa akin ng mahal kong magulang. Mag-isa lamang ako sa bahay at walang kasama. Tuwing gabi, tanging tunog lang ng alon ang naririnig ko. Isang araw, naisipan kong mangisda muna bago ako bumisita sa bahay ng kaibigan ko na si Pablo. Naghahanda na ako ng gamit papunta sa laot. Napakaganda ng panahon. Tamang-tama ito para pumalaot mamayang gabi. At nang sumapit na ang gabi, ay pumalaot na ako. Tamang-tama ito para madalan ko ang aking kaibigan na si Pablo at sana ay marami akong mahuli. Habang ako ay nasa laot, biglang rumagasa ang napakalakas na hangin. Hay nako, wrong timing naman ito. Bulong ko sa sarili ko. Pagkalipas ng ilang oras, biglang nawala ang rumaragasang hangin. Ngunit ang pumalit naman dito ay isang napakaitim na tanawin sa langit. Dali-dali akong nagpatakbo sa aking bangka para makauwi kaagad sa amin. Habang tinatahak ko ang pagpunta sa amin, ay bigla namang namatay ang makina ng aking bangka. Inabutan ako ng mga malalaking alon sa gitna ng karagatan. Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ko na alam kung saan ako napadpad ng alon. Pagsapit ng umaga, napadpad ako sa lugar na kung saan ay wala akong kakilala. Agad naman akong tinulungan ng mga tao na nakatira doon. Tinanong nila ako kung taga saan ako at kung ano ang pangalan ko. Panong po ang pangalan ko at taga Talisay po ako. Maswerte ka Panong at napadpad ka dito. Wika nang tumulong sa akin. Dumito ka muna Panong habang hindi pa gumagandang panahon. Wala naman bagyo, bakit napakapangit ng panahon? Makalipas ang 3 araw, gumanda na ang panahon. Oy Panong, tara't sumama ka sa amin mamayang gabi mangisda. Sige ba, walang problema. Dito muna ako mangingisda. Wala naman naghihintay sa akin pag-uwi dahil ako lang naman ang mag-isa sa bahay. Nakitira muna ako sa kakilala ko habang hindi pa ako umuwi sa amin. Sa pagdaan ng mga araw ay may sinabi sa akin ang tinitiran ko. Hindi ko na lang pangangalanan pa. Sabi niya sa akin na huwag ako pumalaot kapag maliwanag ang buwan dahil napakadelikado daw ang ganoong panahon. Mayroon daw umaatake sa mga mangingisda na manananggal at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala kung sino. Pagdating nga ng 6:00 ng hapon ay nagtataka ako kung bakit ang aga nilang pumasok sa kani-kanilang tahanan. Tinanong ko ang aking tinitirhan kung bakit at ano ang nangyayari. Naghahanda lang daw sila sa pag-atake ng manananggal. Umatake nga ang manananggal pero hindi pa rin nila alam kung sino ito dahil wala man lang palatandaan kung bakit sa tuwing maliwanag ang buwan lang ito umaatake. Dumating ang umaga, panahon na para magpaalam at magpasalamat sa kanila sa pagtanggap nila sa akin. Maaga akong umalis para hindi ako maabutan ng gabi sa dagat. Bago ako umalis ay binigyan ako ng aking tinitirhan ng buntot pagi. Pangontra daw iyon sa manananggal kung sakali na maabutan ako ng gabi. Nasa gitna na ako ng karagatan at tila pumalya na naman ang aking makina. Sinubukan ko itong ayusin ngunit hindi ito umaandar. Ano ba ito? Bakit ngayon ka pa pumalya? Inis na sabi ko sa sarili ko. Sumapit ang gabi at hindi pa rin umaandar ang makina. Naku patay, huwag naman sana ngayon maliwanag ang buwan eh. Kinakabahang wika ko. Pagdating ng 12:00 ng hating gabi, nanindig ang mga balahibo ko. Pawis na pawis ako at malakas na kumakabog-kabog ang dibdib ko. Nakarinig kasi ako ng napakalakas na pagaspas ng pakpak papalapit sa aking bangka. Natakot ako kaya pumasok ako sa pinakailalim ng sulok ng aking bangka. Sakto naman na nandoon ang buntot pagi na binigay ng kakilala ko, kaya kinuha ko ito at hinawakan ng mahigpit.
Lumapag sa bangka ko ang manananggal na tila gutom na gutom at naghahanap ng malalapa. Lumabas ako sa sulok ng aking bangka at hinarap ko ito. Pagkakita sa akin ng manananggal ay sumugod kaagad ito sa akin. Pinatulan ko ito at sakto namang tumama sa leeg niya ang buntot pagi. Sumigaw ito dahil nasaktan kaya agad itong lumipad palayo sa akin. Pasasalamat ko naman na walang nangyari sa akin ng masama. Pagdating ng umaga ay maswerte naman ako na may dumaan na bangka. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa bangka ko. Sabi ko naman ay pumalya ang makina at ayaw umandar. Sakto naman ang kanilang ruta ay papuntang Talisay. Hinila nila ang aking bangka at ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa akin kagabi.